Good morning, leaders. I am John Lester A. Bastarecha, and today I will going to report the chapter 1 to 5 of No Limitangere, or una hanggang 5 kabanata. Ang unang kabanata, or the chapter 1, is The Gathering. Captain Tiago holds a grand dinner party in Manila. Handa si Kapitan Tiago sa Manila para salubungin si Crisostomo Ibarra. Kung saan si Crisostomo Ibarra ay nanggaling pa ng Europa. Doon siya nag-aral. Maraming guests ang nag-attend, including Spanish friars like Padre Damaso, Padre Sibilia. And sa pangyayaring iyon, ipinakita talaga ng mga praile o ang pagiging mamataas at pagkukunwari ng mga mayayaman at ng simbahan. At sa chapter 2 naman, welcome ng mga guest, mainit na tinanggap at masayang tinanggap ng ibang bisita si Crisostomo Ibarra, maliban kay Padre Damaso na nagparinig pa ng mga insulto. Nalaman ni Ibarra na patay na ang kanyang ama, na si Don Rafael. Pinahayag niya ang kanyang layuning makatulong sa bayan. And then the chapter 3, during the dinner, the friars and guests engage in discussions about politics. Pinag-uusapan nila ang politika at relihiyon. Nainis si Ibarra that time. Kasi yung mga patotsyada nila ni Padre Damaso, ipinakita rin ang mga pagmamaliit ng mga Espanyol sa mga Pilipino. And during that time, hindi naging komportable talaga si Crisostomo Ibarra. Kasi nga, parang dinidiscriminate ng mga Spaniards ang mga Pilipino. At hindi nagustuhan, hindi naging komportable si Ibarra. At sa ika-4 na kabanata naman, dito na yung heretic and subversive na kung saan si Lieutenant Guevara, sinabi niya talaga yung totoo about his father's death. Don Rafael daw was accused of being a heretic and subversive by the friars because he defended the poor and opposed their abuses. He died in prison. At doon, nalaman na ni Ibarra kasi sinabi sa kanya na ang totoong talaga, inakusahan, maling akusasyon ang pinaratang sa kanyang ama at nakulong siya dahil pinaglalaban niya yung mga mahihirap na inaabuso ng mga Espanyol. In chapter 5, Ibarra walks through the streets of Manila. Habang siya ay naglalakad, nag-iisip sa mga nalaman tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. And ni Ibarra, nais niyang magtayo ng paaralan kung saan ipagpapatuloy niya ang kabutihang ginawa ng kanyang ama na si Don Rafael upang makatulong sa mga kabataan. That's all, the chapter 1 and 5. Thank you, everyone. In chapter 6, ini-introduce dito si Captain Tiago or si Kapitan Tiago. One of the richest and influential siyang tao sa Binondo, Manila. Siya ay kilala bilang generous, mapagbigay siya sa mga praile at sa kung anumang mga simbahan. Tinutulong niya lahat, pera at kung ano man. However, his faith is not truly from
devotion, but from the fear and desire for social acceptance. He believes that giving money to priests and following religions customs will secure him a place in heaven. Akala niya siguro kapag nagbibigay siya ng pera, no, mapupunta na siya sa langit. Kung saan si Kapitan Tiago siya yung ama-amahan ni Maria Clara. Kung saan lumaki si Maria Clara sa kombento. At kilala din siya sa pagiging friendly nito sa mga Spanish, pagiging maganda. Maganda daw si Maria Clara. Ngunit yung yung tulong na binibigay ni Padre or ni Kapitan Tiago, hindi galing sa puso. Dahil may iba siyang motibo. May iba siyang siguro gusto niya may kapalit. Hindi galing talaga sa puso. At ipinapakita sa chapter na ito na ang kabuktutan at pagkukunwari ng mga mayayamang Pilipino at kung paano sila manggamit ng relihiyon, praile, simbahan para lang madagdagan ang kanilang kapangyarihan at impluensya. Good morning, everyone. This time I will tackle the No Limitang Huri from chapter 7 to chapter 12. Okay, chapter 7 with the title An Ideal on an Azotea. So, azotea means the balcony. So, while Maria Clara awaits for Crisostomos Ibarra's return para bisitahin siya, yung parang nervous siya nakaramdam siya ng nervous na bisitahin siya ni Ibarra. So, yun nga. Time come na binisita talaga siya and they are finally alone in the azotea of the house of Kapitan Tiago. So, they share a tender moments reminiscing their childhood love and promises. Ibarra swears he never forgot Maria Clara while he was in Europe. And Maria Clara also expressed the same. When she reads, and then she reads aloud portion of his farewell letter before he left. So, binasa ni Maria Clara ang huling sulat ni Ibarra bago ito umalis papuntang Europe. So, and then, which makes Ibarra become agitated and it brings back a painful recollection. Then he realizes na kailangan niya palang umalis dahil kinabukasan ay araw ng mga patay. Kailangan niyang i-prepare yung libingan ng kanyang tatay. So, dito, ipinakita yung anitismo, yung pagmamahal sa kabataan, yung honesty, at yung love. Okay, let's proceed to chapter 8, the recollections. So, as Ibarra's travel in a coach, so nung nag-travel si Ibarra, ang dalaan papuntang towards San Diego, then naalala niya na ang lungsod ay ang laki ng pagbabago. Yung dating tahimik ay naging magulo at masalimuot na. Nagiging dumami yung gusali, dumami yung mga kariton, at dumami yung mga banyaga. So, he also remember the advice on an old man. So, dito niya naalala yung may isang pari na in-advisean siya na kailangan mag-travel siya ng abroad, kailangan niyang mag-gain ng knowledge doon at dedicate his life to his country. So, para magkaroon siya ng mas better na kaalaman para pagbalik niya sa kanyang country. So, he also recalls a vivid disturbing memory of seeing an execution. So, nakita niya yung pagbitay ng isang pari na nasaksihan niya nung kanyang kabataan. Dito naman, let's proceed to chapter 9. So, in chapter 9, back at Kapitan Tiago's house, Padre Damaso arrives just after Ibarra's leave. So, dumating si Padre Damaso, ito yung pari na ayaw ka Ibarra. So, dumating siya na nang umalis na din si Ibarra. So, hindi sila nagkita, nagkasilisilihan lang silang dalawa. The scene then shifts to a conversation between Padre Sibayla and an ailing, so old priest in a convent. So, the old priest, his imminent death, discusses the needs for the church to maintain its power and influence. So, sinabi ng matandang pari na parating na daw yung kanyang
kamatayan very soon, kailangan mapanatili yung at ma-maintain yung power ng simbahan, yung impluwensya ng simbahan. So, meanwhile, Padre Damaso vents his anger to Captain Tiago. Maya-maya, sinabi, parang nilabas ni Padre Damaso yung kanyang galit kay Captain Tiago about kay Ibarra, na ayaw niyang magkatuluyan itong si Ibarra at si Maria Clara. So, dito, parang mayroon siyang, parang nakikialam siya sa buhay ni Maria Clara, kumbaga, dahil ayaw niyang magkatuluyan yung dalawa. Then, let's proceed to chapter 10, the town. The chapter introduces the town of San Diego, which is described as pictures set by a beautiful river but overshadowed by a thick forest. So, dito naman sa sa chapter na ito, makikita natin na ang bayan ay mayaman sa kasaysayan, lalo na sa lupain na ninuno ni Ibarra, si Don Saturnino. Ito si Don Saturnino ay lolo ni Ibarra na tatay ni Don Rafael Ibarra. So, marrying a woman from Manila and fathering Don Rafael has establishes the Ibarra's family long-lasting connection standing to the San Diego. So, sila yung kaninunuan ni Crisostomo Ibarra na nakatira, na discover ng San Diego, na noon ay puno pa ng na ito ay maganda pa, maganda pa yung lugar, puno ng batis, ilog, at puno ng mga punong kahoy. So, in the chapter 11, the rulers. So, the rulers, the two rulers, so dalawa yung rulers in this chapter, sa lugar na ito, na pinakita sa chapter na ito. Ito yung Alferez na military commander of the Civil Guard, tinatawag na Alferez, at yung Corate, yung town prior, yung Curaparuco. So, this is Father Damaso at Alferez. So, the rivalry between them is noted. The Civil Guard's violence and arbitrary arrest are highlighted. So, the Corate's effective spiritual and political control over the populace. So, the Corate and the Alferez are constantly bickering. So, dito, yung dalawang ito na mga ruler, sila nagro-rule sa bayan, ay laging magkakatunggali. Lagi sila nagbabangayan. Talagang kahit maliliit na bagay, ay hindi sila magkakasundo. Kumbaga, iba yung desisyon ng isa at iba din yung desisyon ng isa. So, hindi pwede yun. Dahil dalawa nga silang ruler, dapat sila ay magkakaintindihan. So, ito ay contrast. Hindi sila magkakaintindihan. Ang result is, hindi maganda yung sistema ng kanilang bayan. Kulang sa resources, kulang sa resources ng eskwelahan, kung ano-ano pa. So, dahil nga, resulta yun, sila ay laging nagkakatunggali. Let's proceed to chapter 12, All Saints Day. So, dito, ipinakita ng mga tao ang pagunita sa araw ng mga patay. Binisita ni Ibarra, pumunta siya sa sementeryo at bibisitahin na sana niya yung doon, yung puntod na kanyang tatay dahil hindi niya mahanap. At nalaman niya sa isang sepulturero na ipinatapon pala ang bangkay ng kanyang tatay. Ipinahukay ng isang Curaparuco at ipapatapon sa libingan ng mga inchik. Ngunit, sa kadahilan ng sa lakas ng ulan, nung panahong yun ay itinapon na lamang ito sa lawa. At ito ang dahilan na labis na nagalit at nalungkot si Ibarra sa kalapastangan ng ginawa ng Curaparuco sa bangkay na kanyang tatay. Chapter 13 to 18 ang ako ang chapter na report. So, from chapter to 15, so this is focusing or telling the unveiling injustice and societal ills. So, this chapter 13 to 15 of the novel Noli Me Tangere expose the deep-seated injustice and societal problems prevalent during the Spanish colonial rule. So, chapter 13. So, chapter 13, Ibarra visit to his father's grave reveals discretion committed by the church, symbolizing the profound disrespect for Filipino dignity and ancestral heritage.
the act of discarding Don Rafael remains into the river and highlights the friars' abuse of power and their disregard for moral values. So in chapter 14, it introduced Tasio the philosopher who critiques the corruption within the church and satirizes the blind faith of the townspeople. So, munto siya si Tasio, so munto siya ang nagkritik or kaning bali tawag sina man na siya ang bali gi-judge niya ang pagka-corrupt sa mga friars. So, townspeople. His discussion touched on the history of purgatory and the commercialization of religious practices, reflecting results, commentary, and exploitation of the faith and for financial gain. So, munto siya ang kabuuan sa chapter 13 to 15. So, proceed na sa chapter 16 to 18. So, sa chapter 16 to 18, it talks about poverty, abuse, and indignation. So, diri nga chapter so kaning bali ni abusado na kayo ang mga friars. So, this chapter 16 to 18 further illustrate the suffering and abuse of the Filipino people in this Spanish colonialization rule. So, muna siya ang mga people of the Philippines, nahimo na silang slave by the Spanish. Wala na sila karapatan nga karapatan nga buhaton ang ilang gusto kay tungod ang nagadiktar na sila is to mga friars. So, in chapter 16, it depicts the plight of Crispin and Basilio. So, Crispin and Basilio, so muna sila tong second highlight pod sa characters sa No Limit ang Here. So, si Crispin and Basilio, anak ni siya ni Sisa. So, they are a young sacristan falsely accused of theft. So, gipasadaan sila nga kawatan sila dito sa simbahan. So, highlighting the cruelty and injustice within the church ranks. So, muto sila. The brothers' poverty and maltreatment reflect the brothers' exploitation of the poor under colonial rule. So, muto lain kayo og medyo masama yung basta to siya. Sisa's desperate search for her missing child. So ang iyang missing child is si Crispin og si Basilio. Di ba sa siya tong chapter 2 siya ginapangita niya si Crispin kag si Basilio. Underscores the themes of maternal love and disintegration of family due to societal injustice. So the chapter emphasized the lack of misunderstanding. So, munto siya sa overall sa chapter 13 to 18. So, emphasized the lack of understanding and injustice for the impoverished, as Sisas is mistreated and given false information at the friars inside the convent. So, gitagaan siya og mali nga mga information sa mga friars kay para dili siya makabalo kung unsa to ang tinuod. Di ba? Anana ka mga salbahis ang mga friars. Pati sa sulod sa simbahan gihatag sila og false information. Then overall, the chapter 13 to 18 is collectively served as a scathing critique of the social conditions and abuse that fueled the resistance movement against Spanish colonial rule. So, unta siya sa tanan ang ginakuha na dito ang pagkritik sa mga friars kung sa ilang gibuhat during the Spanish colonial rule. Thank you. Good morning everyone. My name is Marlene Kingamas Mamalanto at ito po ang Kabanata 19 to 24 ng No Limit ang Here. Kabanata 19, mga karanasan ng isang guro. Dalawang binata ang nagmamasid sa tubig mula sa gulod ng isang lawang naliligiran ng mga bundok. Ang una ay si Ibarra at ang isa ay may mahinhin at malungkuting anyo.
Sinabi ng binata kay Ibarra na doon sa lawang iyon itinapon ang bangkay ni Don Rafael. Nalaman niya iyon sapagkat doon siya dinala ng tagapaglibing kasama si Teniente Guevara. Pinasalamatan siya ni Ibarra, ngunit sinabi nitong kulang pa ang kanyang ginawa bilang kabayaran sa mga utang na loob niya sa Yumao. Tinangkilik ako ng iyong ama nang ako'y kararating lamang, walang kaibigan at walang salapi. Inihanap niya ako ng bahay at pinagkalooban ng lahat ng bagay na ikasusulong ng aking pagtuturo. Nagpupunta sila sa lahat ng paralan upang mamigay ng kaunting halaga sa mga nahihirapang mag-aaral. Bukod pa sa mga aklat at papel na pinamamahagi niya sa mga ito, ngunit ngayong wala na sila ay ginagawa ng mga bata ang kanilang makakaya. Napatahimik si Ibarra at saka sinabing, matapos malaman ang mga bagay na ito, ako'y naniniwalang ang pagsasagawa ng mga balak ng aking ama ay lalong akma kaysa itangis ko ang aking pangungulila sa kanya. Pinatatawad ko ang bayan dahil sa kanyang kamamangan at ang pari dahil sa kanyang karakter, at ibig kong igalang ang relihiyong humubog at humukay sa lipunan. Nais kong mabatid ang mga magiging balakid ng pagtuturo. Ang pagtuturo ay di maaaring may wasto kung walang mabisang pagtutulungan. Una, sapagkat ang mga bata buhat sa kamusmusan ay di nagtatamo ng anumang paggayak sa ikatuturo. At ikalaway, sapagkat kung nagkaroon man ay nawawalan din ng halaga gawa ng kakapsan kung nang nagugugol at iba pang mga pag-aalinlangan, at ang mga bata nagsasaulo at sumusulat ng mga bahagi at kung minsan ng buong aklat na nasulat sa Kastilang ni isa mang salita ay di nila naiintindihan. Ang Kabanata 19, Karanasan ng isang guro, ay kinikwento dito ang karanasan ni Don Santiago de los Santos, Kapitan Tiago, bilang isang guro sa kanyang kabataan. Ipinakita ang hirap at mga hamon na kanyang naranasan sa pagtuturo, pati na rin ang pagmamalabis at kawalang katarungan sa sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Kastila. Kabanata 20, Ang pulong sa tribunal. Ang pulong ay naganap sa bulwagan ng tribunal. Ang mga kalahok dito ay mga makapangyarihan sa bayan at mga nayon na nahahari sa dalawang lapi ang hindi magkasundo. Ang lapi ang konserbador na binubuo ng matatanda at ang liberal na binubuo ng kabataan. Si Don Filipo ang pinuno ng lapiang liberal. Narito din si Pilosopo Tasio Ibarra ang guro. Ang pulong ay ukol sa mga bagay-bagay na kailangan upang mapasaya ang pista ng San Diego at gayon din ang mga gugulin para rito. Huling dumating ang kapitan na nangungulo sa pulong. Galing ito sa kumbento upang makipagpanayam sa kurang may sakit. Nagbigay ng paunang salita si Kapitan Basilio, isang mayamang naging kalaban ng himaong si Don Rafael Ibarra. Siya ay nagsalita ng ubod ng haba, palibhasa ay puno ng palabok kanyang talumpati. Nang matapos siya, nagpahayag ang kapitan na maaari na magsimula ang kahit sino mang may mungkahi. Ang Kabanata 20, Kasaysayan ng pulong sa tribunal. Dito naganap ang pulong sa harap ng mga awtoridad sa tribunal tungkol sa mga isyong panlipunan, lalo na ang mga hinaing ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga praile at mga opisyal ng gobyerno. Pinakita ang tensyon at mga idwan sa pagitan ng mga praile at ang mga bayaning Pilipino. Kabanata 21, Kasaysayan ng isang ina. Ang Kabanata 21 ay inilahad ang buhay ni Sisa sa isang ina na naghirap at nagdusa dahil sa kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Pinakita ang kalupitan ng mga praile at mga sundalo na nagdulot ng trahedya sa kanilang pamilya. Ang Kabanata 22 naman, ang liwanag at dilim. Ang liwanag at dilim ay nagbigay din sa mga saloobin ni Elias tungkol sa kalagayan ng bayan. Pinagahambing niya ang liwanag ng pag-asa
at edukasyon sa dilim ng kamangmangan at pang-aapi. Pinakita ang kanyang determinasyon na makatulong sa pagbabago ng lipunan. Kabanata 22 na pinamagatang sa gubat. Ang Kabanata 22 naman ay dito nagtagpo sina Elias at Crisostomo Ibarra sa gitna ng gubat. Nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap tungkol sa mga suliranin ng bayan at mga posibleng paraan upang makamit ang pagbabago. Pinakita ang pagkakaiba ng kanilang mga pananaw, ngunit may pagkakaisa sa hangarin. Kabanata 23 ang bahay ng pilosopo. Dito naman ay pinakita ang pag-iisip ni Elias bilang isang pilosopo nagmumuni-muni tungkol sa kalagayan ng lipunan, katarungan at kalayaan. Dito niya inilantad ang kanyang mga prinsipyo at ideya para sa kinabukasan ng bayan. Kabanata 24 ang disiplina ng pista. Dito naman inilarawan ang pista sa bayan kung saan nagtipon ang mga tao upang magdiwang. Bagamat masaya ang selebrasyon, may mga tensyon na tumiiral pa rin ang mga problemang panlipunan tulad ng katiwalian at pang-aapi na nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kabanata 25 sa bahay ni Pilosopo Tasio. Pumunta si Ibarra kay Pilosopo Tasio para humingi ng payo sa plano niyang magpatayo ng paaralan. Pinayuhan siya ni Tasio na lumapit sa mga makapangyarihan, lalo na sa mga pari. Pero ayaw ni Ibarra magpa-impluwensya. Sinabi ni Tasio na mas makapangyarihan ang simbahan kaysa sa gobyerno. At kahit hindi magtagumpay si Ibarra, may magpapatuloy ng kanyang layunin. Kabanata 26 ang araw bago ang pista. Abala ang buong San Diego sa paghahanda para sa pista, punong-puno ng dekorasyon, pagkain at kasiyahan. Habang nagsasaya ang bayan, si Ibarra naman ay abala sa pagpapatayo ng paaralan sa tulong ni Nol Juan. Siya ang gumastos sa lahat at tinanggihan ang tulong ng mayayaman at pari. Marami ang humanga sa kanya pero mayroon ding naiinggit at lihim na kaawa. Kabanata 27 sa pagtatakip silim. Naghahandang mabuti si Kapitan Tiago para sa pista upang ipakita ang suporta niya kay Ibarra at mapuri ng mga tao. Nagkita sina Ibarra at Maria Clara at namasyal sila kasama ang mga kaibigan. Naawa si Maria Clara sa isang ketongin, kaya ibinigay niya rito ang regalo ng ama na ikinagulat ng iba. Lumitaw si Sisa na sinabing nasa kampanaryo ang mga anak niya. Napagtanto ni Maria Clara na maraming naghihirap na hindi niya dati napapansin. Kabanata 28 ilang sulat. Naibalita sa Maynila ang marangyang pista sa San Diego at ang mga palabas na ginanap. Ang mga Kastila ay natuwa sa komedyang Kastila, habang ang mga Pilipino naman sa Tagalog na dula. Hindi dumalo si Ibarra sa mga ito. Sa prosesyon at sayawan, nainip si Maria Clara, kaya sumulat siya kay Ibarra, hiniling na dalawin siya at dumalo sa pagpapasinaya ng paaralan. Kabanata 29 ang araw ng pista. Masigla at magarbo ang pista sa San Diego, punong-puno ng tugtugan, paputok at kainan. Ngunit tuto si Pilosopo Tasio dahil para sa kanya ito ay aksaya ng pera at pagpapakitang tao. Sang-ayon si Don Filipo, pero wala siyang lakas ng loob na tutulan ang mga pari. Nagkunwaring may sakit si Padre Damaso para mapansin ng lahat. Nagsimula ang prosesyon ng mga santo na nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. At nagtapos ito sa bahay ni Kapitan Tiago, kung saan naroon sina Maria Clara at Ibarra. Kabanata 30 sa simbahan. Punong-puno ang simbahan kahit mainit at maingay, dahil lahat ay gustong dumalo sa mahal na misa para sa kaligtasan ng kaluluwa. Huling dumating ang alkalde mayor para mapansin ng tao. Suot ang medalya niya. Si Padre Damaso ang nagmisa at nagyabang habang nilalait si Padre Manuel Martin.
mamalaki na mas magaling daw siya magmisa kaysa rito. So, good morning everyone. Now let's proceed to the next chapter of Nolimitang Yari from chapter 31 to 36. First is the sermon. So, let's talk only about the important event of this chapter. So, Padre Damaso began his sermon in Tagalog and Spanish, praising saint and biblical figures. So, by the way, what is sermon? So, sermon is the speech of Padre Damaso. He used his sermon to mock Filipinos, especially Ibarra, but he didn't mention his name directly. Many in the crowd, including Captain Tiago, began to feel sleepy because they could not understand Padre Damaso's words, because the Padre Damaso sermon is in Spanish language. So Padre Damaso ignored Padre Salvi's signal to end the sermon and continued preaching for another half hour. So, Elias warned Ibarra to be careful and avoid the stone that would be placed in the cave as it endangered his life. So here are some lessons about chapter 1. Padre Damaso use of his authority as a priest to mock and embrace others showed others. It shows the lack of integrity in some people in position of power. It highlights the danger of abusing religious authority. Elias' warning to Ibarra showed the importance of having a caring friend who are willing to warn or protect you in time of danger. Friendship is crucial in avoiding potential disasters. 3. The lack of interest from the crowd in Padre Damaso's sermons, especially when they could not understand the language, show that the importance of clear and understandable communication, especially in matters of faith. Padre Damaso refusal to heed Padre Salvi's signal to end the sermon. It shows that selfish and lack of consideration for others' feelings and needs. It demonstrates that excessive boasting can lead to annoyance and alienation. So annoyance is being irritation and alienation is separated. This chapter shows how people can show different faces depending on their intention. It highlights that true wholeness is not measured by the amount one says of their social position, but by integrity, compassion for others, and humility. So here are the characters in chapter 31. Padre Damaso, a priest who delivered the sermon. He used it to mock and embrace Filipino, especially Ibarra, but he didn't mention his name directly. Padre Salvi, another priest who was unhappy with Padre Damaso's action and rang the bell to end the sermon, but Padre Damaso ignored him. So Padre Sibilia and Padre Martin, a priest who were impressed by the flow of Padre Damaso's sermons. Captain Tiago, a prominent figure in San Diego who could not help but feel sleepy during the Padre Damaso long sermon. Maria Clara, a woman close to Ibarra, in this chapter she exchanged glances with Ibarra while listening to the sermon. Crisostomo Ibarra, the main character who was indirectly criticized by the Padre Damaso during the sermon. He was secretly warned by Elias about a potential danger to his life. Elias, another character who quietly entered the church and warned Ibarra about the danger impending chapter. So where the chapter the chapter 31 took place. Chapter 31 took place with church where did Padre Damaso sermon was held. So let's move on to the next chapter, the diary.
This chapter shows the importance concept of responsibility and accountability for our action and decision. The death of the yellowish individual, it highlights the possibility of negative consequences when things are not carefully thought out and can lead to harm for others. Another lesson from this chapter is the importance of trust and giving other a chance. By saying he would take full responsibility, Ibarra showed his trust and accountability for himself and his community. Accepting responsibility is a crucial part of personal growth and becoming a good member of society. So let's try to answer this question. Going back to the statement made by the Yellowish Man regarding the pulley, Don Saturnino and Crisostomo Ibarra, what can be conducted, uh, deducted, rather. Here are the answer. He has plot an evil scheme to harm Ibarra. The Yellowish Man father was a worker of Don Saturnino. Is Crisostomo Ibarra great-grandfather who might have undergone great fortune, suffering, and forced labor while he was in service. Next is the character of chapter 32. The yellowish individual, a worker who demonstrates the use of panghugos but die in the accident. Don Saturnino Ibarra's grandfather, who taught the yellowish individual how to use the machinery. Crisostomo Ibarra, the main character who built the schoolhouse and faced the tragedy of the Panghugos collapse. Nol Juan, the construction manager of the schoolhouse, who admired the yellowish individual for his knowledge of the Panghugos. The teacher organized various games for the occasion. The mayor, an official who wanted to arrest Nol Juan after the incident but was stopped by Ibarra. Captain Tiago, one of the guests invited by Ibarra. The Alvarez, another guest invited by Ibarra. Padre Salvi, the priest, who blessed the schoolhouse before the accident. Now let's proceed to chapter 33, the freedom of thought. So Ilya secretly arrived at the Ibarra's house to talk about Ibarra's enemies. He warned Ibarra to be careful because many were plotting against him, including the yellowish individual who had planned to kill him. During the schoolhouse inauguration, Ilyas revealed that he had been watching the yellowish individual and discovered that he had offered his service to Nol Juan despite the low pay in exchange for sharing this knowledge. Although Ibarra regretted the death of the yellowish individual, believing he could have shared more, Elias explained that the man would likely have escaped justice anyway because of the flawed system in their town. Ibarra became interested in Elias' unique way of thinking, especially regarding faith. Elias admitted that he was losing his trust in God. In the end, Elias said goodbye, carrying with uh, him his promise of loyalty to Ibarra. So Ibarra stood between the broken pulley and the large stone, while the yellowish individual died in the accident. Ibarra stopped the mayor from arresting Noli Juan and said he would take full responsibility. Important event of chapter 33. Ilyas arrived at Ibarra house to warn him about his enemies, including the yellowish individual planned to kill him. Ilyas revealed that he had been watching the yellowish individual and learned about his intention in working for
Nol Juan despite the low pay. Ibarra regretted the Yellowist individual deaths, believing he could have shared more, but Elias explained that the man would likely have escaped punishment due to the flawed justice system. They discussed faith, and Elias admitted he was losing his trust in God. Elias said goodbye to Ibarra after expressing his promises of loyalty to him. Chapter 33. Ibarra, here are the main character of chapter 33. Habnalimitang ere. We have the Ibarra, the main character who talked with Elias about the threats to his life and their thoughts on God and society. Elias, the one who warned and advised Ibarra about the danger he faced and shared his view of injustice and justice. Yellow individual, a worker who tried to kill Ibarra but died in the accident during the schoolhouse inauguration. Nol Juan, the construction manager who hired the Yellowist individual despite the low pay because of the knowledge he brought. Lesson in chapter 33. Being observant and having care is important to recognize potential dangers. Valuing such as people is crucial for safety and success. The chapter show the corruption in their society justice system, where the rich or powerful can escape punishment even they commit wrongdoing. The theme of faith is deeply explored in this chapter. Elias Daub in God opens a discussion about how injustice and evil can affect a person's faith. The death of the Yellowist individual showed that evil does not always succeed. Elias' loyalty to Ibarra highlights the value of having true friends and Elias, especially during times of trials and danger. Trust the support from those around us are essential in facing life challenges. Setting of chapter 33. The event in this chapter took place at Ibarra's house, where Elias had an important conversation with Ibarra. Let's move on to chapter 34, which is the first outbreak. That day, the general was expected to arrive and stay at Captain Tiago's house. So, a luncheon was held with the prominent people of the San Diego. Ibarra and the mayor sat across from each other at opposite ends of the dining table. Also present were Maria Clara, Captain Tiago, Town Captain, Press, government official, and friends of Maria Clara and Ibarra. During the luncheon, everyone noticed the absence of Padre Damaso. While eating, the guests talked about various topics such as Padre Damaso's absence, the farmer ignorance in using utensils, and the course parents wanted their children to take. When Padre Damaso arrived, everyone greeted him except Ibarra. As beer was being served, Padre Damaso began making snide remarks against Ibarra, particularly about the death of the young man's fathers. It seemed the priest was deliberately trying to provoke Ibarra to the point where Ibarra almost stopped Padre Damaso. Fortunately, Maria Clara stopped him, calming Ibarra down, and he simply left. Important event, a luncheon was held at Capitan Tiago House, attended by the prominent people of San Diego. Padre Damaso arrived in the middle of the luncheon and immediately
Stark, Stark started making snide remarks against Ibarra. Padre Damaso brought up the death of Ibarra's father, which agreed the young man. Ibarra almost tabled Padre Damaso, but Maria Clara stopped him, restoring his composure. Ibarra left the luncheon to avoid further scandal. Character of the chapter 34, we have Crisostomo Ibarra, the main character who endured Padre Damaso insult about his father's death. The mayor, a town official, sat at the other end of the table who tried to change the subject to ease the tensions. Maria Clara, a guest of the luncheon, who stopped Ibarra from stabbing Padre Damaso. Captain Tiago, the one who organized the luncheon. Alvarez, the lieutenant and scribe, other guests at the luncheon. Padre Damaso, a priest who continued to insult Ibarra and used the opportunity to bring up the death of Ibarra's fathers. Here are the lessons about chapter 34. Self-control is important, especially in situation filled with anger or tensions. Ibarra showed that despite his intense anger, he chose retain himself to avoid scandal, which is a sign of wise decision making. Hurtful words can deploy with others. Padre Damaso's snide remark are an example of how words can provoke violence or anger. Forgiveness and emotional control are essential aspects of a calm personality. By stopping Ibarra, Maria Clara showed the importance of controlling negative emotion to avoid unpleasant outcome. Let's proceed to chapter 35, which is the abduction. The conflict between Ibarra and Padre Damaso at the luncheon became the talk of the town. Many sided with Padre Damaso, but Captain Martin understood Ibarra's anger over the disrespect shown to his father's memory. Don Filippo believed Ibarra hoped for support from the townspeople, but saw the lack of unity as the problem. The elderly women in town were afraid not to side with Padre Damaso, fearing and might go to hell. Fear spread that the school and church construct might not continue because Padre Damaso called Ibarra a filibustero. A filibustero means kalaban ng simbahan. Means the kalaban. Ibarra's anger showed his deep love and respect for his father. Defending family honor is important, but the right way to express anger must also be considered. This chapter showed that the lack of unity among the townspeople is a major obstacle to their progress and ability to face the challenges. Cooperation and unity are needed to overcome trials and fight for what is right. The fear of the people not siding with Padre Damaso due to the fear of going to hell show the depth influence of the church on society. It demonstrates the church's power to control people, thought, and actions. So now let's move on to chapter 36, the last chapter, which is the first cloud. The Captain General arrived at Captain Tiago house and summoned Maria Clara to meet him. Maria Clara continued to cry because her father had forbidden her from seeing Ibarra until he was no longer excommunicated. Captain Tiago announced Padre Damaso's decision to break Maria Clara engagement to Ibarra out.
So Maria Clara became even more heartbroken upon learning the Padre Damaso had chosen a new suitor for her. So Captain Tiago announced Padre Damaso's decision to break Maria Clara's engagement to Ibarra. Captain Martin, despite the majority opinion, chose to understand Ibarra's action. This showed the importance of having one own principle and not blindly following the majority. The farmer fears that the Ibarra school might not continue. It highlights the importance of education as the hope of the town. Education is the only way to improve the livelihood and condition of the people, so it must be fought for and supported. So here are the characters of the chapter 36, which is, first is the Maria Clara. Maria Clara is the Ibarra's lover. They play saddened and heartbroken over being separated from her beloved. Ibarra, Maria Clara's lover, who had been excommunicated by the church. Tia Isabel, the Maria Clara aunt, who comforted her and tried to defend her relationship with Ibarra. Andeng, a servant in Captain Tiago's house, who offered to find way for Maria Clara and Ibarra to talk. Capitan Tiago, Maria Clara's father, who ordered her not to see Ibarra and agreed to break their agreement. Padre Damaso, the priest who decided to break Maria Clara's engagement to Ibarra. Padre Sibilia, the priest who ordered that Ibarra no longer welcome in Capitan Tiago's house. The Captain General, a high-ranking government official who arrived as guest at Captain Tiago's house. So this is our end of our discussion from chapter 31 to 36. Thank you. Bye-bye. So chapter 37, The Last Stand. Simon prepares to carry out his final plan of revenge. So he gives a lamp as a wedding gift to Paulita Gomez and Juanito Pelaez. And the lamp secretly contains a bomb that will explode once it. His goal is to kill all the corrupt and powerful people gathered at the wedding, the rich, the friars, and the officials, and begin a revolution. So the lamp symbolizes a revolution and destructive caused by hatred. So meanwhile, Basilio arrives at the event after being invited by Simon. So however, he realized that violence will not bring true freedom and tries to stop Simon for carrying out his plan. He begs him to abandon his hatred and seek change in a peaceful way. So si Basilio ay dumating sa event na and in-invite siya ni Simon. However, he realizes that ang violence will not bring true freedom, and tinry niya ito na ipastop si Simon for carrying out his plan, and he begs him to abandon his hatred and seek change in a peaceful way. So Simon becomes torn between his desire for revenge and his conscience. And in the end, because of Basilio's words and his doubts, he decides not to light the lamp, and the explosion does not happen. So the guests continue celebrating, unaware that their lives were spared. Chapter 38, The Disaster. So after his failed plan, Simon
flees and hides in a friend's house near the river. The authority begin to investigate the attempted explosion. So filled with frustration and guilt and despair, Simon becomes gravely ill, alone, and haunted by his failure. He starts to reflect on all the suffering and pain his thirst for revenge has caused. Chapter 39. As Simon lies dying, he is visited by Father Florentino, a kind Filipino priest. Simon confesses his true identity. So he is Crisostomo Ibarra, the young idealist from Nolimitang Here who once dreamed a peaceful reform. He tells the priest about his transformation into Simon, a revengeful man who need wealth and deceit to destroy those who wronged him. So, dumating si Father Florentino, a kind Filipino priest, and nag-confess si Simon sa kanyang true identity. So, siya pala si Crisostomo Ibarra, the young idealist from Nolimitang Here. So, he tells the priest about his transformation into Simon, a revengeful man who need wealth and deceit to destroy those who wronged him. So Father Florentino listened and then explained that true freedom cannot be achieved through hatred or bloodshed, but through virtue, education, and for the love for the country. So Simon realizes too late that his revenge only brought him pain and regret. So he dies sorrowfully, yet with a sense of peace after confessing. Chapter 40, the conclusion. So after Simon's death, Father Florentino gathered all his jewels and treasures, the same some use bribe and corrupt people, and throws into the sea. So after nung namatay si Simon, so si Father Florentino gathered all of his jewels and treasures to throw it into the sea. So he prays that when the time is right, God will bring forth a new generation of Filipinos who will fight for freedom with purity and courage and justice, not greed and revenge. So chapter 41 is the farewell. So the story ends with the revenge of hope. Through Simon felt in his violent mission, his story became a warning and lesson for future generations. And true reform will come only with the people are enlightened and united in godness. So, not blooded by hatred. Morning, leaders. How are you today? I hope you are great and doing fine today because we are already here in Kabanata 42. Yes, we are done already. No, malapit na tayong matapos. So all you need to do is stand by and lesson of course. And I hope and I am expecting you that you are familiar with the scenarios kasi nga di ba pina-advance reading ko na kayo sa book na ito? Okay, are you ready? Okay, let's start. We will going to proceed na here in Kabanata number 42, which is ang mag-asawang Ispa dan niya. In here, in this Kabanata, no, pinapakilala niya yung mag-asawang Espadanya, which is si Dr. Toborcio D. Espadanya, kasama ang kanyang asawa niya si Doktora Victoria.
Riana. At kasama ang isang binatang Kastila na si Don Alfonso Linares. Nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago, galing saan? Galing sila ng Maynila, no? Pansamantala sila doon naninirahan dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. So may sakit pa si Maria Clara kaya hindi sila dumiretso doon agad-agad. So si Don Toborcia naman, bagamat nagpapanggap lamang siya na doktor, ay may nasalimot naman siyang karanasan, which is yun nga, yung naputulan siya ng paa. At nagpanggap din siya na doktor so that is magkaroon siya ng kita, no? So para may magasto sila ng kanyang asawa. While si Doña Victorina naman ay naghahanap siya ng mapapangasawa na isang banyaga at pinakasalan ni sino yung pinakasalan ni Doktora ni Doña Victorina? Okay, yung pinakasalan niya si Don Toborcia, no? Si Don Toborcia yung pinakasalan niya. So, ipinakilala rin ni Linares bilang inaanak ni Padre Damaso at kalihim sa Espanya. Dumating din si Padre Salve sa bahay ni Kapitan Tiago. So, sa pagdalaw nila kay Maria Clara, sinabi ni Doña Victorina na ang kanyang asawa ay tanging mga mayayaman o matataas na tao lamang ang kanyang ginagamot. No, hindi siya gumagamot ng mga mahihirap kasi nga wala namang pambayad. No, sinuri ni Dr. D. Espadanya si Maria Clara kung ano ba yung sakit niya. So, nung matapos na ni Dr. Espadanya na suriin si Maria Clara, no, nagreseta siya ng gamot dito. So, ipinakilala rin ni Doña Victorina si Linares kay Maria Clara. So, yun yung napaloob doon sa Kabanata 42. May natutunan ba doon sa Kabanata 42? Alright, mayroon bang katanungan? Or I hope wala kasi nakikinig naman kayo. So, okay. Are you ready to proceed to Kabanata 43? Yes, okay. Kabanata 43, which is mga panukala. No, nung si Padre Damaso ay hindi na siya kagaya ng dati na palasigaw, palautos, no, magsalita. So, hindi na ganon. Hindi na siya masigla at hindi na siya pala salita. So, sa halip lumapit siya kay Maria Clara at sinabing hindi ito mamamatay. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang tabi, no? Parang crying baby na yung Father Damaso ninyo doon. So, dumating si Doña Victorina at pinakilala sino? Yung pinakilala niya kay Padre Damaso. Okay, pinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Padre Damaso. So, kinuha ng pare ang sulat na dala ni Linares at saka binasa ito. Nagtanong kung sino siya. Nalaman na siya ay inaanak ni Carlicos, no? Inaanak siya ni Carlicos. So, tuwang-tuwa naman si Padre Damaso dahil nga ilang araw pa lamang natanggap niya ang sulat ni Carlicos. So now, samantala, si Lucas naman, ang kapatid ng taong napatay or pinatay doon sa pesta. No, lumapit kay Padre Salve upang humingi ng payo. Sinabi niya na sinipa daw siya ni Don Crisostomo Ibarra kasi nga ayaw daw siyang bayaran nito. Sinipa tsaka ayaw bayaran. So, pinalayas din siya ni Padre Salve, no? Kasi sinabi ni Padre Salve, dapat siyang magpasalamat, no? Magpasalamat daw siya dahil hindi daw siya ipinabilanggo ni Ibarra. Sinubukan ni Lucas na kausapin si Padre Damaso, ngunit pinalayas din siya nito. Dahil sa sigaw ni Padre Salve, nagsidalon yung mga tao, yung parang nagsilapit sila, nagkumpulan, ganon. Sabi ng kura na may isang hampas lupang na mamalimos at ayaw magtrabaho at saka umalis patungong kumbento. Ano, parang pinahiya niya yung itao doon sa crowd, okay? Here in Kabanata 44 naman yung pagunam-gunam ng kasalanan,
which means yung parang pagmumuni-muni ng mga kasalanang nagawa, and yun siya, yung ibig sabihin. Patuloy pa rin yung pagkakasakit ni Maria Clara kahit ilang buwan, araw na yung lumipas, no? Si Kapitan Tiago naman is nagpamisa siya at nangakong mag-aalay ng bastong ginto sa Berhen ng Antipolo para sa pagaling ni Maria Clara. So, pinag-uusapan ng kura, Kapitan Tiago at pamilya ni Doña Victorina ang pagkalipat ni Padre Damaso sa Tayabas na ikinalulungkot ni Maria Clara. Naniniwala si Padre Salve na ang pangungumpisal ni Maria Clara ay yun yung nagpagaling sa kanya or nakapagliligtas sa kanya. Sabi niya, babalik siya upang patawarin si Maria Clara sa mga maliliit na kasalanan na kanyang nagawa. So, ipinaghahanda ni Tia Isabel yung mga gamit ni Maria Clara para sa pangungumpisal, no? Samantala, tinanong ni Maria Clara si Sinang kung nagsulat ba si Ibarra sa kanya, ngunit ang sabi ni Sinang ay wala. Sabi ni Sinang, nalalakarin ni Ibarra ang mapatawad siya ni Arso Obispo. Yun yung kaganapan sa Kabanata 44. Here naman yung Kabanata 45, ang mga pinag-usig. No, bago umalis si Sinang, sinabi ni Maria Clara na kalimutan na siya ni Ibarra. Sinimulan ni Tia Isabel basahin kay Maria Clara ang 10 utos ng Diyos. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pangungumpisal ni Maria Clara. Napansin ni Tia Isabel na tila binabasa ni Padre Salve ang isip ni Maria Clara. Pagkatapos ng pangungumpisal, si Padre Salve ay lumabas na, namumutla at pawis na pawis. Here in Kabanata 46, sa mga sumbungan, ang kabanata ay naglalahad ng iba't ibang sumbong na natanggap ni Teniente Guevara tungkol kay Ibarra. Kabilang na dito yung mga bintang ng pag-aalsa sa desisyon na nag-ugat sa pagkakadawit niya sa nangyaring kaguluhan doon sa San Diego, which is yung pesta, no? Ipinagtanggol ni Guevara si Ibarra, no? Ipinaliwanag na biktima lamang ito ng mga pangyayari at may mga kaaway na nagpapalala ng sitwasyon. Binahagi rin ni Guerra yung mga kanyang pagkabahala sa maaaring kahihinatnan ni Ibarra dahil nga, no, ang mga maling akusa. No, kasi nga doon sa mga maling akusa, no, parang nagalit yung mga tao kay Ibarra, no, which is hindi dapat, no. Kasi nga mas pinapalala pa ng mga kalaban yung sitwasyon, no. Parang napapabor doon sa mga kalaban na napagbibintangan si Ibarra. Okay, let's proceed. May katanungan ba doon sa previous kabanata natin? Okay, wala. Now, let's proceed here in Kabanata 47, ang dalawang senyora. Ang kabanatang ito naman, no, is nagkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Doña Victorina at ni Al Perez. Ang sanhi ng kanilang pagtatalo is that may kinalaman sa paggamot kay Maria Clara, no? Ipinipilit ni Doña Victorina ang kanyang asawa na which is yung huwad na doktor, no, hindi naman totoong doktor na si Dr. D. Espandanya bilang doktor ni Maria Clara habang tinutulungan naman ito ng Al Perez. Nagkaroon ng matinding pagpapalitan ng mga maanghang na salita sa pagitan ng dalawa na nagpapakita ng kanilang mga personalidad at katayuan sa lipunan. So, parang
nagsusumbatan na sila, nagpapataasan na sila ng kanilang standard. Hoy, standard! Hindi. Yung ng kanilang posisyon, yung mga kanilang nagawa. Okay? May katanungan? Alright, wala. Next, proceed. Kabanata 48, ang talinhaga, which is nagkakaroon ng pagtitipon sa bahay nila Kapitan Tiago. Nagkaroon ng talakayan tungkol sa mga suliranin ng bayan at mga pag-aabuso ng praile. Gumamit si Ibarra ng mga talinghaga at alegorya upang ipahayag naman ang kanyang mga saloobin. Kasi nga doon, and that time, yung mga previous is napagbibintangan naman siya na nagpapahiwatig ng kanyang kadismayahan sa kalagayan ng Pilipinas. So, yes, ganun na nga. Kanyang pagkadismaya. Gumamit si Ibarra ng mga talinghagang alegorya upang ipahayag ang kanyang saloobin na nagpapahiwatig ng kanyang pagkadismaya sa kalagayan ng Pilipinas or ng ating bansa. Ipinakita rin ng kabanata na ito, which is ang iba't ibang pananaw ng mga tao or mga tao tungkol sa pagbabago at paglulutas ng problema ng bansa. So, nag-uusap-usap sila kung paano nila malulutas or masusolusyonan yung problema na dinadanas ng Pilipinas. Noong Kabanata 49 naman, ang tinig ng mga inuusig. In this kabanata naman is pinapakita ito na ang kalagayan ng mga inuusig at inaapi sa lipunan, Yung mga yung naalala nyo nung nakaraan, 'di ba? Parang pinapabayaan parang walang pakialam yung mga matataas na antas doon sa mga mahihirap, Nagkaroon ng pag-uusap si Ibarra at Elias tungkol sa mga karaingan ng mga sawimpalad, Ibinahagi ni Elias ang mga hinaing ng kanyang mga kababayan, kabilang na ang mga kawalan ng katarungan, pag-aabuso at kahirapan. Syempre, in that time, walang talaga ng katarungan yun. Kasi nga, kung sino yung mataas, sino yung nasa posisyon, yun yung masusunod. Walang magagawa yung kagaya nating mahihirap. Yun yung patakaran nun. Is pag-aabuso. Yes, inaabuso ng mga praile, yung mga inaabuso ng mga matataas na posisyon, yung mga nasa baba, Pagkukuha ng buwis, mga pagwawalang pake, 'di ba? Ganun 'yun siya. At syempre, mula noon hanggang ngayon, tinatawag nating kahirapan. But then today is medyo okay na, but nung nakaraan or nung sinaunang panahon or yung panahon pa nila o yung sinusulat yung Noli Me Tangere. So, ganun talaga kahirap. Mas sobrang hirap talaga yon, Wala ka talagang magagawa nun, Nagkaroon ng pagtatalo sina Ibarra at Elias, tungkol doon sa paraan ng paglutas sa mga suliranin ng bayan. So, mahirap talaga siyang lutasin hanggang ngayon, di ba? Kung saan naniniwala si Ibarra na sa reforma sa pamamagitan ng edukasyon. Kasi nga, education is the key. Education, para nga, habang may matutunan yung mga Pilipino, yun, mas nag-bright, gano'n, mas meron silang knowledge about how they protect or maiisip nila na tama pa ba yun yung ginagawa nila at saka makakaintindi din sila ng language ng mga Kastila in that time. Kasi kapag naiintindihan nila yung language ng Kastila, of course, hindi sila maluloko, Hindi sila mapagsasamantalahan. Habang si Elias naman ay naniniwala na sa revolusyon. So, pag-aaklas, dapat mawala na yung mga Kastila. Guys, yun siya. Next is sa Kabanata 50, ang kaanak ni Elias.
ibinahagi ni Elias yung mga malulungkot na kasaysayan or nakaraan niya, ang karaan ng kanilang pamilya sa harap ni Ibarra, no? Ang kanyang lolo ay naging tagapagtala or naging sunod-sunuran para sa Kastila, sa isang Kastila noon. And then inakusahan lang yung lolo ni Elias, no, na sa pagsunog ng bahay at pinalatigo at ipinakita sa publiko, yung parang pinahiya doon sa Maynila, no? Dahil sa kahihiyan, hindi sila kinaya ng asawa. And then parang naging pututot na ito. Samantala, ang isa nilang anak ay naging kilalang magnanakaw, no? Naging magnanakaw na naman yung isang anak nila. Ang isa pang anak ay naglakbay sa iba't ibang bayan hanggang sa makahanap ng trabaho bilang manggagawa at nakapag-asawa ng mayamang babae. No, mula sa pag-asang ito, ipinanganak si Elias at ang kanyang kapatid na parehong nakapag-aral sa Maynila. Ngunit nang malaman ang nakaraan ng kanilang pamilya na nawala nila ang lahat. Ang kapatid ni Elias ay nagpakamatay samantalang siya ay naglakad-lakad sa mga lalawigan bilang isang taong hinahabol at nag-iisa, no? Parang sinisisi, no, yung mga kasalanan ng kanilang lolo, yung parang until now dala-dala nila yung dala-dala nila yung pagsisi ng mga tao sa kanila, no, sa pamilya nila. Yung parang wala na silang nagiging kalayaan or ganun, parang ganun yung tawag. Yun. Kawawa lang si Elias. Next is Kabanata 51. Mga pagbabago, no? Nababagabag si Linares sa liham na natanggap mula kay Victoria or Victorina na nangangailangan sa kanya na hamunin ang Alperes sa isang duelo. Ngunit hindi niya alam kung sino ang magiging padrino niya, no? Nagsisisi siya na sa kanyang paghahambog at pagsisinungaling, dumalaw si Padre Salve sa bahay ni Kapitan Tiago at ibinalita ang pag-alis ng excomunion kay Ibarra. Inilalarawan niya si Ibarra bilang isang mabuting tao ngunit may kaunting kapusukan. At sinabi niyang si Padre Damaso na ang hadlang sa pagpapatawad kay Ibarra. Nang marinig ito ni Maria Clara, umalis siya sa silid kasama si Victoria. Dumating naman doon si Ibarra kasama si Tia Isabel. Habang nag-uusap sina Padre Salve at Kapitan Tiago, lumapit si Ibarra kay Sinang para itanong kung galit sa kanya si Maria Clara. At ayon kay Sinang, ipinasabi ni Maria Clara na limutin na lang siya ni Ibarra or parang kalimutan or mag-move on na lang si Ibarra kay Maria Clara. Ngunit nais pa rin ni Ibarra na makausap ang kanyang kasintahan kahit sa huling pagkakataon na umalis na rin si Ibarra. No? Parang, oh my God, I can't take it. Yung mga love story nila. Sobrang panakit. Here naman tayo sa Kabanata 52, ang mga barahan ng mga patay at ang mga anino, no? One night, no, yung maulan na gabi, may tatlong anino kabilang sina Tarsilo at Bruno na naghihiganti para sa kanilang ama na pinatay ng Guardia Civil. Ay nag-uusap sa labas ng libangan tungkol sa isang paparating na pagsalakay na pinamumunuan umano ni Ibarra, na sinabi ng isa sa kanila na ang 20 tao na sasali sa pag-atake at tatanggapin nila ang kanilang sandata kinabukasan ng gabi.
no, na may sinyas na mabuhay si Don Crisostomo Ibarra. Nung dumating naman ng isa pang anino at nag-utos silang maghiwa-hiwalay dahil sinusubaybayan siya or sila, naiwan ang dalawang anino na ibinunyag na sina Elias at Lucas. At nagpasya silang magsugal sa baraha upang malaman kung sino ang mananatili sa libangan upang makipaglaro sa mga patay. Natalo si Elias at umalis naman ito. And then, in Kabanata 52 naman, no, pinapakita kung paano inilalagay sa panganib ang reputasyon ni Ibarra sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang pinuno ng paghihimagsik. No, kasi nga, parang pinapalabas nila na si Ibarra yung pinuno or namumuno sa paghihimagsik nila. So that parang mapasibangdan, gano'n. Parang isisisi na naman kay Ibarra yung paghihimagsik. So, at nagpapahiwatig din na posibleng kinalaman si Padre Salve sa plano sa pamamagitan ng kanyang ugnay kay Lucas. Siguro nga, inuutusan niya si Lucas. Let's proceed in Kabanata number 53. Malapit na lang tayo matapos. Nakakasunod pa ba ang lahat? No? Nakakasunod pa? Yes, I hope so. In here, Kabanata, ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. No? Nakakalat ang balita tungkol sa kumikislap na ilaw at gumagalaw na anino sa libangan kung saan akala ng mga tao ay mga kaluluwa. Sa purgatorio, ang nagpapaliwanag nito, ngunit ang tanging ilaw ay mula sa posporo na ginagamit ni Elias upang makita ang kanyang mga kasama. Nakipag-usap ang may sakit na pilosopo na si Taiso kay Kapitan Filipo na bagong magbitiw sa kanyang tungkulin dahil natalo siya sa pagtanggol sa kanyang mga plano para sa pista ng bayan laban sa Praile. So, hiningkayat naman siya ni Taiso si Filipo na patuloy na lumaban at napag-usapan din nila na ang mga problema sa Guardia Civil at Praile at mga problema sa kabataan. So, ipinahayag din ni Taiso na hihimlay na siya sa loob ng ilang araw. At sinabi niya masaya siya sa pagdating ng kamatayan dahil ito ang nagpapalaya sa kanya sa mapait na buhay. Na which is original na pamangat ng kabanata nito is El Buon di si Conce da Matena. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. No? Pero nagpapahiwatig na ang kasalukuyang kalagayan ay nagpapakita ng kinabukasan. That's it. Next is, let's proceed to Kabanata number 54. Are you ready? Medyo napapagod na si teacher. Kakabasa. And, yeah. Let's proceed with this Kabanata 54, which is Quidquidlatit. I don't know how to pronounce it yet, but bear with me na lang, class, okay? Quidquidlatit ad parebet nil enol tom remanebit. I don't know what is the meaning of this. Okay, let's talk about this kabanata. No? Ang pangyayari na ito is that kay Padre Salve, habang nag-aangin ng mga tao para sa Angelos, nagtungo si Padre Salve sa bahay ni Alperes upang ipaalam ang isang paparating na paghihimagsik. So, they said that nalaman niya or narinig niya mula sa isang pagkukumpisal or nahinimok niya ang Alperes na
handaan ang kanyang mga tauhan at ipahiram ang mga sundalo para bantayan ang simbahan, no, so that they will be safe no, sa pag-aaklas, no. Siguro nung narinig niya na may mag-aaklas, no, samantalang ginamit niya yung pagkakataon upang ipakita ang kahalagahan ng mga klerigo at palakasin, no, ang kanyang sariling kapangyarihan. So, parang sip-sip din, gano'n. Okay, dumating si Ilyas sa bahay ni Ibarra para balaan ito na natuklasan na ang balak na paghihimagsik at inakusahan si Ibarra na siya ang inakusahan si Ibarra bilang pinuno ng paghihimagsik. So, hinimok ni Ilyas si Ibarra na sunugin ang lahat ng mga dokumento at liham na maaaring maging ebidensya laban sa kanya. So, sa paghahanda ng mga dokumento para sunugin, natuklasan ni Ilyas na ang lolo ni Ibarra ang nag-akusa sa kanyang lolo ng pagsunog ng bahay, no, na naging sanhi ng kahihiyan at paghihirap ng kanyang pamilya. Nagulat si Ilyas at halos atakihin si Ibarra, ngunit napigilan ang kanyang sarili at umalis na lamang. So, in our part, siguro masasaktan din tayo if nalaman natin na yung isang person na pinagkatiwalaan mo is related pala dun sa taong nagsira or nag-akusa doon sa lolo mo para masira yung buong buhay nyo. I mean, yung pamilya mo. Diba, it's so hurtful. Yung parang mafe-feel mo talaga na it's painful na parang pinagtaksilan ka ng mundo. Uy, taksilan ko ng mundo. By the way, let's move on. Okay, so I know na already what is the meaning of quidquidlatit ad paribet nel inoltu remanebit. So it means pala in our language is whatever is hidden will be revealed, nothing will remain unveiled. So walang sekretong hindi nabubunyag, or all secrets is mabubunyag din yan. No? Walang lihim na mananatiling lihim. So, there is a time na mabubunyag at mabubunyag din yung tinatago mong lihim. So, yun. Yun yung nangyari dito. Kasi nga, di ba, yung lolo ni Ibarra, yun pala yung nag-akusa sa lolo ni Ilyas. So, that's why, yun yung sekreto na nabunyag in this kabanata. So, let's proceed. Kabanata number 55, ang kapanganyayahan. Nagsisihapon ang mga tao sa bahay ni Kapitan Tiago, maliban kay Maria Clara, Sinang at Padre Salve. Sapagkat si Maria Clara ay nagdahilan na hindi siya gutom upang hindi niya makaharap si Linares at hinihintay niya si Ibarra. No, si Sinang ay may ibinubulong kay Maria Clara habang si Padre Salve naman ay balisa. No? Nang tumugtog ang kampana para sa oras ng pagdarasal, nagulat si Padre Salve at umupo sa isang sulok. Pagkatapos ng pagdarasal, dumating si Ibarra na nakasuot ng damit na panluksa. Si Maria Clara ay napatindig nang makita ang binata, ngunit biglang may mga putok ng baril na narinig. So, nagkubli si Padre Salve sa likod ng ng isang haligi doon, no? Sina Kapitan Tiago, Tia Isabel, at Linares ay nagsisigaw lamang na tulisan, ganon. Nagsisigaw lamang sila doon. No, ang mga binata ng mga bahay ay nagsisara, no? Pagkatapos narinig ang tinig ng alperes na nagsasabing walang dapat ikatakot. Lumabas si Padre Salve sa kanyang pinagtataguan. Sinabihan ni Tia Isabel si
Maria Clara at Sinang na pumasok sa silid at isara ang pinto. Sinabihan din niya si Ibarra na huwag bumaba. No, gayunpaman bumaba si Ibarra. Waring siya ay hindi tumutuntong sa lupa. No, nakita ni Ibarra yung mga sibil na kawal at naririnig ang Alperes na nag-uutos na pusasan siya. Sinabi ni Ibarra sa kanyang mga utusan na itago ang pinakamagandang kabayo at magpahinga na. So, pumasok si Ibarra sa kanyang gabinete at naghanda ng isang maleta. Kinuha niya ang kanyang pera, alahas, larawan ni Maria Clara at balaraw at 2 revolver. May kumatok sa pinto at sinabing buksan niya ito sa ngalan ng hari. Tumingin si Ibarra sa bintana at nagpasya ng buksan ang pinto. Dinakip siya ng mga sibil. So, kasi nga, ito na yung time na na dinakip siya at dinala doon sa presinto. Kasi nga, di ba nga, pinagbintangan siya na siya yung pinuno ng maghihimagsik. No, pagkatapos ng pagdakip, si Elias ay nasa gubat at gulong-gulo ang isip kasi nga nung nalaman niya ng lolo pala ni Ibarra ang nag-ano doon sa lolo din ni Elias. Nagbalik siya sa bayan at nagtungo sa bahay ni Ibarra. Nakita niya ang mga bataan na nag-uusap tungkol sa pagkakakulong ni Ibarra. So nalaman din ni Elias ang nangyari. Bumalik siya sa bahay ni Ibarra at umakyat sa bintana. Nakita niya ang mga aklat, kasulatan, sandata at pera ni Ibarra. Nakita rin niya ang mga sibil na dumarating. Nagdesisyon si Elias na sunugin ang bahay ni Ibarra so that walang makikitang ebidensya laban sa kanya. No, kinuha niya din yung mga kinuha niya ang gas at sinindihan ang apoy. So kahit yun na yung nangyari, yun na yung nalaman niya, still pinilit niyang tulungan pa rin si Ibarra, no? Ganun. At pinili niyang sunugin yung bahay ni Ibarra para malang may makitang ebidensya. So, gets? Naintindihan po ba? Alright. Next is kabanata number 56. Malapit na tayo matapos class. Standby lang kayo. Okay? Ang mga sabi-sabi at palapalagay ng mga tao. Okay. Matapos ang pagdakip kay Ibarra at ang sunog sa kanyang bahay, kumalat ang iba't ibang sabi-sabi at haka-haka sa buong bayan, no? May mga nagsasabing si Ibarra ang utak ng isang malaking paghihimagsik, habang ang iba naman ay naniniwalang biktima lamang siya ng kaaway. May mga nagpapalagay rin na ang mga praile, no, ang may mga kagagawan ng lahat ng ito upang mapahamak lamang si Ibarra at mapagbintangan. May mga nagpapalagay rin na ang mga praile ang may kagagawan ng lahat ng ito upang mapahamak si Ibarra. Ang kabanata na ito is that nagpapakita kung paano ang mga chismis, no? Mula noon hanggang ngayon, Filipino culture, no, chismosa talaga, no? At espekulasyon ay maaring magpapalala. Yes. Especially walang basihan na chismis na panghaka-haka. Nagpapalala talaga siya ng isang sitwasyon at nakapagdudulot ito ng kalituhan sa mga tao, no? Even though today's generation, di ba? Even though na pag hindi siya nabalita, walang proof, no? Madaming dagdag bawas doon sa storya, no? Once na hindi mo alam yung isang kwento, pag nagdagdag doon or nagbawas ka ng bawas doon, so hindi na talaga mapapasa or hindi na mag-spread yung totoong story ng nangyari, no? Kasi nga, chismosa tayo Pilipino tayo, that's our Filipino culture, magiging chismosa. Yun yung isa nating, talaga, Filipino culture talaga yan.
Next is that Kabanata number 57, Victis or sa aba ng mga nasakop. In here, kabanata na ito ay naglalarawan ng kalagayan ng mga nahatulan at nakulong dahil sa kaguluhan. Ipinakita ng mga ang pagmamalupit at pag-aabuso ng mga otoridad sa mga nabilanggo. No? Wala na silang awa. Parang is that kung anong gusto nilang gawin dun sa mga nabilanggo, go. Parang ganun. No? Inaabuso na nila yung mga nabilanggo. Kabilang na ang mga pagpapahirap at pagpapatay sa mga ito. Okay. Isinalaysay rin ng mga pagsubok na dinanas ng mga pamilya ng mga bilanggo na naghahanap ng paraan upang matulungan ang kanilang mahal sa buhay na mapalaya ang mga ito. No, ang pamagat ng kabanata nito is Victus na nagpapahiwatig ng kalunos-lunos na kalagayan ng mga tauhan at biktima ng pang-aapi sa istoryang ito, no? In this scenario, talaga. Ito yung parang nagpapakita kung gaano talaga kalupit yung mga Kastila, no? Ganon. Next here is Kabanata 58, ang sinumpa, no? Kabanatang ito is that inilalarawan ang sinapit ni Ibarra matapos siyang maaresto, no? Dahil sa mga bintang ng paghihimagsik at erehiya. Siya ay itinuring na isang sumpa sa kanilang bayan, no? Sa bayan nila noon. Ang lipunan, iniwasan siya ng maraming dating kaibigan at kakilala, at naging iilan lamang ang naglalakas loob na magpakita ng suporta, pagpapakita ng care towards Ibarra, no? Pinapakita rin ang pagbabago sa pananaw ng ilang mga tauhan here in the story tungkol kay Ibarra. Parang dating humahanga, ngayon is that ganito pala siya, ganyan pala yan, yung mga ganyang hinuha, no, tungkol kay Ibarra, kung saan dating paghanga ay napalitan ng takot at pagdududa. Parang hindi na siya pinapaniwalaan ng mga subordinates niya. Next is that for the Kabanata 59 is ang pag-ibig sa bayan at kapakanang sarili, no? In here, kabanata, parang medyo masakit or masakot ng kabanata na ito. Na nagkaroon ng pag-uusap si Elias at Kapitan Pablo tungkol sa kalagayan ng bayan at ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat tao. Ibinahagi din ni Kapitan Pablo ang kanyang mga karanasan ng pag-aapi at kawalan ng katarungan na nagtulak sa kanya upang maghimagsik, no? Gusto niyang makawala or gusto niya nang maging malaya. No, sinubukan ni Elias na kumbinsihin si Kapitan Pablo na huwag magpadalos-dalos sa kanyang desisyon at isipin ng kapakanan ng iba, ngunit nanindigan pa rin si Kapitan Pablo, no, sa kanyang desisyon na ipaglaban ng kanyang mga karapatan, no? Because we are people and we have karapatan, no? And then in this kabanata shows that yung pagtutunggalian sa pagitan ng pag-ibig, bayan at pangsariling interest, no? It shows that isasakripisyo mo ba yung ibang tao, yung pag-ibig mo or something like that, yung bayan mo, isasakripisyo mo ba para sa sariling interest na is that makaganti or gusto mo lang maging malaya sa sarili mo, like that. Hindi mo na iniisip yung kapakanan ng kababayan mo or something. Basta ikaw, yung sarili mo lang na
yung sarili mo lamang iniisip mo na gusto mo lang talaga maging malaya. Yun. Next is that here we are in Kabanata 60. No? Ikakasal si Maria Clara. Yung pagtapos ng pagdakip kay Ibarra, pinilit ni Kapitan Tiago at Padre Salve si Maria Clara na magpakasal kay Linares. Pero si Maria Clara sobra siyang nasaktan at naniniwala siya na sa pagkamatay ni Ibarra ay napilitang pumayag sa kasal upang protektahan ang kanyang pamilya. No? Kasi nga dahil doon sa Kabanata 59, no, namatay si Ibarra, no, pinatay na si Ibarra. Namatay si Ibarra doon. So, dahil nga sa pagkamatay ni Ibarra, parang napipilitan siya, yung parang wala na siyang choice, kundi pakasalan si Linares. So, alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamilya. No, ipinahayag niya sa kanyang tiya Isabel na ang kanyang pagpapakasal ay isang sakripisyo, no? At pagpapabaya sa sariling kaligayahan. Bahala na ako tiya, ganun yung sinasabi ni Maria Clara. Bahala na kayo. Basta ang mahalaga sa akin is maging ligtas kayo. Ganon. Parang ganyan yung iniisip ni Maria Clara sa panahon na yan. Here in Kabanata 61 naman is ang pamamaril sa lawa. No, habang nakatulog si Ibarra, tinulungan siya ni Elias na tumakas sa kulungan. Okay. Here in Kabanata 60 is ikakasal si Maria Clara. Matapos ang pagdakip kay Ibarra, no, pinilit ni Kapitan Tiago at Padre Salve si Maria Clara na magpakasal kay Linares. So, si Maria Clara naman, labis na nalulungkot sa pagkawala ni Ibarra, 'di ba? Kasi nga nakulong si Ibarra and hindi niya parang nalulumbay siya, ganon. Parang ganong term. Napilitan siyang pakasalan si Linares, alang-alang sa kanyang pamilya, sa kaligtasan ng kanyang pamilya. So, iniisip siguro, or nung nagkausap si Maria Clara at si Tia Isabel, no, ipinahayag niya na ang kanyang pagpapakasal daw kay Linares ay isang sakripisyo at pagpapabaya sa sariling kaligayahan, no? Isinakripisyo niya yung sarili niyang kaligayahan, sarili niyang will, sarili niyang gusto, so that maprotektahan lamang yung kanyang pamilya. Yun. Grabe yung sakripisyo din ni Maria Clara, no? Next, here in Kabanata 61, no? Ang pamamaril sa lawa. So, habang natutulog si Ibarra, tinulungan siya ni Elias na tumakas sa kulungan. Nagtakbo sila patungo sa lawa at sumakay sa isang bangka, no? Biglang binaril sila ng mga Guardia Civils. Yes, kasi nga nahuli sila, nakita sila na tumakas si Ibarra. Then, ayun nga, hinabol sila. Si Elias, upang iligtas si Ibarra, ay tumalon sa tubig at ginawang target ang sarili upang maabutan ang bala imbis na ang binata na si Ibarra ang matamaan. Isinakripisyo ni Elias yung sarili niya. Grabe yung care ni Elias through Ibarra. Even though isipin nyo, nalaman mo na yung lolo Ibarra nagsira sa pamilya mo. But then, despite of that happening in the past, no? Ginawa niya pa rin yung sakripisyo, tinulungan niya si Ibarra, sinakripisyo niya ang sarili niya
Ibarra. Grabe, ganon. Genuine talaga yung nila. Genuine yung pag-care ni Ilyas through Ibarra, no? Nagpatuloy si Ibarra sa pagtakas habang si Ilyas ay naiwan sa tubig, sugatan at naniniwalang papatayin na siya ng mga gwardiya sibil. Next, here in Kabanata 62, guys, okay, class. Now, here in Kabanata 62, class, malapit na tayong matapos. Ilang chapters na lang. Nagpapaliwanag si Padre Damaso, no? Dumala si Padre Damaso kay Maria Clara bago ang kanyang kasal kay Linares. So, ibinunyag niya ang katotohanan tungkol sa kanyang pagiging tunay na ama ni Maria Clara. My God, si Padre Damaso yung tatay ni Maria Clara. Ito na yung bulgara na talaga ng mga sikreto to. No? Kasi nga, nalaman na inamin na ni Padre Damaso na kay Maria Clara na siya yung kanyang ama. Tapos, ipaniliwanag niya na ang kanyang pag-alis sa San Diego at pagpapanggap na walang kinalaman sa kanya ay para protektahan ang kanyang anak mula sa kahihiyan. Kasi nga, isang praile si Padre Damaso. Hiniling niya kay Maria Clara na patuloy na itago ang lihim at tanggapin ang kasal kay Linares para sa kanyang sariling kaligtasan. Yun nga. Wala pa rin magagawa, no? Sinakripisyo mo na lahat-lahat, nalaman mo lang gano'n, papakasal ka pa din. Next is that, here in Kabanata 63 na tayo. So, ang Noche Buena. Sa gabi ng Noche Buena, nagdiriwang ang mga tao sa San Diego, ngunit puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa dahil sa mga nangyaring trahedya. No? Nangyaring trahedya, pagdakip kay Ibarra, pagkasunog ng kanyang bahay, pagkamatay ni Ilyas. Kasi nga, namatay nga talaga si Ilyas dun sa tubig, diba? Ipinakita ang malalim na paghihirap ng mga mahihirap na pamilya na kahit sa araw ng pagdiriwang ay wala silang makain o maipagmamalaki. Ang kabanata na ito shows that yung malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahirap. Parang here nila nare-realize, no, kung gaano kalawak, kataas yung difference between mayaman and mahirap in their generation in this novel, no? Mahirap at pagkasira ng dating masayang kapaligiran ng bayan dahil sa pag-aabuso ng mga otoridad at praile sa mga tao, no? Okay, we are here na and katapusan na of Nolimitang Hire. So, pagkatapos pumasok ni Maria Clara sa kumbento, no, lumipat siya agad sa Maynila. So, pagkaraan ng ilang buwan, inutusan siya ni Padre Salve na maglingkod sa isang malayong probinsya, no, dahil sa labis na kalungkutan. Natagpuang patay siya sa kanyang silid kinabukasan. No, si Padre Salve, lumipat din siya sa Maynila at naghihintay na maging obispo. No, siya ang punong pare ng kumbentong pinasukan ni Maria Clara at madalas na nagpapaliwanag doon. So, si Kapitan Tiago naman, sa labis na nalungkot na pumasok si Maria Clara sa kumbento, isinara niya ang kanyang sarili sa mundo. Naging adik sa opyo at nagsimulang magsugal, no, parang napapariwara na yung buhay
siya ni Kapitan Tiago. So, hindi na siya pumupunta sa simbahan o gumagawa ng mga pagpapala. So, si Maria Clara naman, pumasok siya sa kumbento sa Santa Clara. So, sa gitna ng isang malakas na bagyo, no, nakita siya ng 2 miyembro ng Civil Guard, no, na nakatayo sa bubong ng kumbento na umiiyak ng malakas. So, kinabukasan, nag-imbestiga ang otoridad, ngunit isang madre na basang-basa at sira-sira ang kanyang damit na humihingi ng proteksyon laban sa karahasan at pagkukunwari. No? Ang abis ng kumbento ay tinawag siyang baliw at pinigilan ang pagsisiyasat. So, walang nangyari pa din doon sa kanyang kaso kasi nga pinigilan ito. So, at hindi siya napag-usapang muli. So, doon na yon, natapos na yung kwento niya doon. So, habang si Alvarez naman is nagtagumpay siya at umuwi sa Espanya, iniwan niya ang kanyang asawa na si Doña Consolacion na naging adik sa alak at paninigarilyo. While Doña Victorina naman is patuloy na nagsisikap na mamuhay tulad ng isang Espanyol, no? Nagdagdag pa siya ng mga peking buhok at nagsimulang magmaneho ng karwahe na nagdulot ng maraming aksidente dahil sa kanyang mahinang paningin. So, dito na nagwakas ang nobela, no? Ang nobela ay nagtatapos sa isang tanong tungkol sa kalagayan ni Maria Clara at kawalan ng katarungan sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. So, ito yung that's why sinulat ito ni Jose Rizal. So, dito na po nagtatapos yung kwentong Nolime Tangere. But, meron itong parugtong tinatawag na El Filibusterismo. Doon na masasagot yung katanungang tungkol sa kalagayan ni Maria Clara at kawalan ng katarungan sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. So, doon yun siya makikita. So, any question about Nolime Tangere? Do you have any questions? Clarifications? Wala na? Okay, kung wala na, class dismissed. Thank you for listening and goodbye, class.